Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo rito, welcome po. And please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Salamat. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Pareha silang dalawa para nag-uunahan, gustong lumabas. So, we have fireman. Ayan. So, bravest, heroism, sacrifice, rescue, extinguish. So, ang pakiramdam ko dito, for some of you, meron sigurong tensionadong sitwasyon ang iba, sa inyo. Baka baka merong kaaway or baka merong kagalit, merong kadiskusyon. And, maaring ikaw yung mag-step up as a bigger person dito, no? Ikaw mag-step up as the bigger person at ikaw yung mas magpapaka-humble ka na lang, ay ikaw yung magiging mas kalmado para na ma-control yung pag-escalate ng diskusyon, makontrol yung paglala ng kung anumang away or diskusyon na maaaring nangyayari between you and another person. Possible din na ikaw yung magiging mediator, no? Baka meron kayong kaibigan or kapamilya or anyone, sa paligid ninyo na baka merong nag-aaway, merong nagdidiskusyon at baka ikaw yung magiging mediator, no? Baka ikaw yung magpapagitna, at ikaw yung mag-aayos, ikaw yung ikaw yung magiging daan para sila ay magkaayos, no? So, maaring ganun ang sitwasyon. We have farmer, ayan, cultivation, harvest, and land. Probably, ang iba sa inyo is a farmer, no? Or baka you are dealing with a farmer. Baka yung person ninyo is a farmer, no? Baka meron kayong sariling lupang sinasaka, yung mga ganon. Or, this is also, siguro meron kayong ina-acquire na lupain and that is a farmland, no? Yun din na napipick up ko dito, Aries. And possible din, no, na ang iba sa inyo rito ay harvest time na, no? Hindi lang na kung anong itinanim ninyo talaga, no, doon sa farm, but also for others of you, baka this is the harvest time na doon sa kung ano man ang mga bagay na pinag-effortan ninyo, nilagyan ninyo ng oras, resources, time, and energy ninyo. Now, whatever it is, pwedeng career-related, pwedeng job-related, no? Kung ano man, maaaring ito na yung harvest time ninyo. Napipick up ko dito also yung energy ng Nine of Pentacles, na this is the time for you to harvest or a time for you to reap the rewards of your hard work, no? Yun yung napipick up ko rito for some of you. So, tignan natin kung ano pa yung mga messages para sa'yo. Ay, kabaliktad na pala. We have doctor, ayan, healer of ailments, treatment, surgery, diagnosis, compassion. So, ang iba siguro sa inyo, pwedeng kayo talaga ay doktor, pwedeng yung career ninyo or yung trabaho ninyo is nasa allied health, no? Baka kayo ay isang allied health professional, pwedeng ganun. At tumutulong kayo, no, na manggamot ng mga pasyente, pwedeng ganun. Nasa medical field, no? Siguro ang trabaho ng iba sa inyo, pwedeng kayo ay isang nurse, pwedeng kayo ay isang practical nurse, pwedeng kayo ay isang medtech, therapist, mga ganon, So, along those lines, siguro, ang trabaho ng iba sa inyo rito. At nag-a-assist kayo sa mga doktor, pwedeng ganon. Possible din na ang iba sa inyo dito siguro is undergoing treatments, no? Baka kayo ay nagpapa-check up, baka ang iba sa inyo dito nagpapagamot, no? Baka kayo ay nagpapa-check up at nag-undergo kayo siguro ng treatments or different kinds of treatments, therapies, mga ganon. Pwede rin ang iba sa inyo rito, it's either siguro naka-schedule na yung surgery ninyo or baka kayo ay natapos na sa surgery at kayo ay maaaring nagpapagamot na lang. Maaring kayo ay nagpapaano na lang,
na bumabalik-balik na lang kayo sa doctor ninyo para kayo ay mag-follow up check-up, no? So, pwedeng ganon. Depende sa inyong sitwasyon, ano? We have child, ayan, beacon of hope, napakaganda, napaka-positive ng ano na to, ng card na to. You know, pwedeng ang iba sa inyo rito is going to start something new, no? Meron tayong spring buds. So, siguro you are starting a new beginning. Pwedeng merong magsisimula dito ng bagong chapter sa buhay ninyo, bagong trabaho, bagong negosyo, pwedeng bagong investment scheme ang papasukin ninyo, pwedeng panibagong level ng inyong relationship, pwede rin na meron magsisimula dito ng bagong pamilya, magsisimulang magbuntis, magsisimulang bumuo ng pamilya at manganganak na, no? So, pwedeng ganoon. But, maganda rin dito kasi you are up for growth as well, no? You are up for progress. Ang iba sa inyo papunta na sa pag-asenso, gumagawa na kayo ng ways, no? Para kayo ay umasenso, para kayo ay mag-thrive, no? Yung ganon. So, napakaganda. There is a new beginning happening dito for some of you. Kaya, congrats. So, what else? Tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo for today, Aries. And before that, I would like to say thank you sa lahat po ng nag-subscribe na sa aking channel. Thank you for your support, for not skipping the ads, and also for sending me super thanks, no? Maraming salamat sa iyong donasyon. God bless you. And meron na po tayong membership, no, sa ating channel. So, kung interested po kayo, pwede naman po kayong mag-member. We have imagination. Wow. So, maaari sa ngayon, nandoon kayo sa point na you are imagining kung ano yung gusto ninyong ma-achieve, no? At a certain period of time. Maaaring nag-envision kayo ngayon ng inyong mga pangarap or ano yung mga pinapangarap ninyong sitwasyon na gusto ninyong makita or ma-experience sa buhay ninyo at a certain period of time. So, ano kayo ngayon? Yung parang pwedeng nagde-daydreaming din ang iba sa inyo rito. And you know what? Kapag ginagawa ninyo yan, because imagination, daydreaming, that is also powerful tools, no, of manifestation. Ang mahalaga, para mas maging effective, no, ang manifestation ninyo, anuhin ninyo yan, isama ninyo. Kapag ini-imagine ninyo yung isang sitwasyon or isang bagay na gusto ninyong makuha, isama ninyo sa imagination ninyo yung emosyon ninyo na masayang-masaya kayo, ini-enjoy ninyo kung ano man ang bagay na yon, at ilalagay ninyo yung sarili ninyo doon mismo. Kunyari, no, you are dreaming of a house, diba? May dream house kayo, gusto ninyong makuha yung dream house ninyo na yan at a certain period of time. Imagine ninyo kung anong itsura ng bahay na gusto ninyong ipagawa or gusto ninyong bilhin. Ilagay ninyo yung katawan ninyo, yung sarili ninyo doon sa loob ng bahay na kung anong ginagawa ninyo. Kunyari, nagluluto kayo, nagbe-bake kayo, or kung ano, naglilinis kayo, or kung nakaupo lang kayo at sinisavor ninyo yung magandang bahay ninyo, yung gano'n, at ilagyan ninyo ng emosyon, no? Maging masaya, diba? Yung gano'n. So, yun ang gawin ninyo, and that is going to be very powerful. Lagi-lagi, yun ang gagawin ninyo. Isasama ninyo yung sarili ninyo doon sa kung ano ang sitwasyon or kung ano ang bagay na gusto ninyong makuha. We have perseverance at makukuha at makukuha mo yan provided that you are going to persevere, kasi hindi rin naman pwede na mag-i-imagine lang tayo, magde-daydreaming lang tayo without taking action. So, in order for you to progress talaga, in order for you to achieve kung ano man yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay ninyo, sasamahan nyo talaga ng pag-take action. Kasi walang mangyayari, no, sa pangarap mo, walang mangyayari sa goals mo kung wala kang gagawin, if you are not going to take action towards achieving your goals and dreams, diba? Kaya kailangan mong gumalaw, kailangan mong mag-take action. So, continue to persevere, no? Mag-persevere ka pa sa saan ba, at makakamit mo, maa-achieve mo kung ano man yung mga bagay na gusto mong ma-achieve.
We have overload, no? Sa ngayon siguro, ang dami mong obligasyon, ang dami mong responsibilidad, maaring overwhelmed ka na ngayon sa trabaho, no? Pwedeng ang iba sa inyo rito, ano na kayo, overwhelmed kayo sa trabaho ninyo. Baka marami kayong task at hand, pwedeng overtime kayo sa trabaho ninyo. Kaya ganito ng itsura. So, mag-iingat po kayo, no? Kasi, kung sobrang dami na ginagawa ninyo and you don't even have time to take care of yourself, no? Nako, magkakasakit kayo niyan. Okay? Kaya, alagaan ninyo ang inyong sarili, balansehin ninyo ang lahat. Hindi pwedeng puro trabaho. Diba nga may kasabihan na all work and no play makes Jack a dull boy. Kasi, wala na. Hindi na siya, yung kung pagod na pagod ka na, energy drained ka na, wala ka nang magagawa eventually, mag-give up yung katawan mo. Diba? Tao lang tayo, napapagod din tayo. So, yun, kailangan mo na magpahinga din. Okay? Para hindi kayo umabot sa puntong magpapatingin kayo sa doktor kasi may sakit. Diba? So, take care of yourself. Okay? What else? We have goal. Ayan. So, yun. Kung ano man ang goal ninyo, kung ano man ang siniset ninyong expectations para sa sarili ninyo or yung mga goals ninyo or dreams ninyo, whatever it is, no, parang laser focused kayo, no, magiging laser focused kayo and you're going to continue to persevere to achieve it or para marating ninyo yon. Kaya nga, kailangan po na lagi kayong on top of your game, no? I mean on top of your health para maging on top of your game kayo. So, always take care of yourself. Okay? Always have time to rejuvenate, to recuperate, no? And alagaan mo ang inyong sarili. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.